Record.
Hello, hello, hello. Good evening, guys. Kumusta po kayo? Pa-type naman po ng ATF sa ating chat box kung ready na po kayong lahat. Yun, G na ba? G na ba? So, pag-uusapan po natin sa topic na to is basic fundamentals, the economic condition. So, ito po yung part 2. Meron kasing tatlong part yung fundamental analysis. So, yung part 1, na-discuss po natin yun last 2 weeks. So, it is about the asset. Ngayon naman, part 2, pag-uusapan natin is about the economic condition. Okay? So, let's start, guys. So, bago tayo mag-proceed sa ating topic, gusto ko munang hingiin ang inyong mga tenga sa pakikinig. Kasi yung topic po natin ngayon is medyo madugo. So, it is about the economy. It is about fundamental analysis. So, pag hindi po kayo nakinig, mahirapan po kayong i-understand yung ating mga topics. So, meron kasi tayong maraming concept, guys, okay? Meron tayong concept 1, may concept 2, may concept 3. So, pag hindi nyo na-gets yung first concept, mahirapan kayong mag-gets yung second at saka third concept, okay? Kaya, I hope na makinig kayo sa ating lesson, okay? So, in fundamental analysis, ito na nga yung tatlong parts natin. Meron tayong asset, meron tayong economic condition, at meron tayong news. So, last 2 weeks na discuss natin yung about the asset. Na-discuss natin ano ba yung Bitcoin. Na-discuss natin ano ba yung ginagawa ni Bitcoin para maging valuable siya, which is yung halving. So, ngayon, pag-uusapan natin yung economic condition. So, next time na natin pag-uusapan yung news. So, itong economic condition, it is about the long-term impact. Pinag-uusapan dito yung country growth, yung credit, yung spending, inflation, at interest rates. So, itong news, next time na to, guys, okay? So, dito muna tayo mag-focus sa economic condition. So, I hope na makinig kayo, okay? Kasi medyo madugo talaga yung topic natin ngayong gabi. So, economic condition, we analyze the economic condition to know if the market is in long-term uptrend or downtrend. So, parang panahon lang yan, guys, sa market. Merong magandang panahon, merong cloudy, at saka merong umuulan or bumabagyo. So, kung ikaw, 'di ba, hindi ka naman gagala sa labas, 'di ba, kung umuulan, kung may bagyo. So, gaya lang din siya ng pag-analyze natin ng economic condition. Dapat alam natin kailan yung uptrend at kailan yung downtrend. So, to start, what is an economy? Ano ba yung economy? So, Economics 101. May subject ba kayo nun sa college or sa high school? So, the economy is basically how a country or group of people handle making, buying, and selling stuff. So, meaning, sa isang economy, merong mga transactions. So, making stuffs like gadgets, clothes, and snacks to sell. And then, i-analyze yung economy para ano yung outcome ng economic growth or yung overall growth. So, magbibigay tayo ng example dyan para mas ma-understand natin ano yung economy. So, an economy or ekonomiya, it is made up of a transaction. So, meron tayong sellers, goods and services, mga products. Meron din tayong buyer. May seller and buyer. So, yung buyer, in exchange niya for pera, di ba? Yung binibigay na goods. So, itong market, it is composed of many transactions. So, pag meron kang example, car market, so nagta-transact sila. So, it is in the same product na in-exchange nila. Yun yung meaning ng market. It is made up of small transactions. So, meron tayong car market, meron tayong
housing market, meron din tayong retail market, food market, meron din tayong technology market, and of course mawawala pa ba yung tsismis market. Ito yung social media, okay? So, lahat ng market na 'to, guys, ito yung economy. So, lahat ng transaction sa isang bansa, lahat ng market sa isang bansa, tinatawag yun na economy, okay? So, there are different kinds of economies or different, economies. Meron tayong Philippine economy, meron tayong, US economy, and then meron din tayong Canadian economy. So, paano ba natin malalaman 'pag naggo-grow yung isang economy or hindi? So, ginagamitan po natin 'yan ng pag-a-analyze kung ano yung GDP ng isang bansa. So, to know if an economy is booming or not, tinitignan natin yung gross domestic product. Okay, gets ba? So, sa different economies, different din yung mga transactions sa isang economy. So, for example, in the Philippines, kung may few transactions yung isang economy, slow lang din yung economic growth or economic growth. And if yung isang economy or isang bansa may maraming transactions, mabilis din yung growth ng isang economy. So now, pag-uusapan natin dito sa video na to is all about the US economy only, okay? So the United States and the dollar. So yung US po or yung dollar, siya po yung world reserve currency. Siya yung strongest economy and siya din yung world power. So bakit siya naging world reserve currency? Sa lahat kasi ng mga transactions sa buong mundo, guys, halos lahat sa kanila is nagta-transact in US dollars. So halos 50% ng mga bangko or mga businesses nagta-transact in US dollar. So ito kasing economy ng US, guys, noon pa yung noong August 1971, before pa nun, the US is used to be backed by gold. Ito yung reserve ng US dollar. Pero nung 1971, si President Nixon, sabi niya, "Wag na nating gawing reserve yung gold. Yung gawin natin is gawin na nating yung dollar, yung gawin nating reserve." So nag-agree naman lahat ng mga countries, and then yung nangyari is US na yung world reserve currency. So ito yung tinitignan talaga natin as traders. Ano yung ginagawa ng economy ng United States. So sino ba yung nagre-regulate ng economy? So meron tayong government and meron tayong central bank. So sa isang bansa, sa Pilipinas, meron din tayong government at central bank. So ano ba yung ginagawa ng government? Ginagawa ng government is nagre-regulate ng laws, nag-create sila ng laws, public health, military defense, trade and foreign relations, and many more. So yung bangko naman is siya yung nagre-regulate ng currency, currency issuance, yung economic condition, nagre-research din sila, and yung payment system. So wag kayong ma-confuse dito, guys. So yung government at saka central bank, hindi po siya iisa, okay? Separate po yung government at saka separate po yung central bank. So pag sinabi pong central bank, meaning simple example po niyan is siya yung president ng mga lahat ng bangko sa isang country. So central bank meaning siya yung center ng mga bangko, para siyang president. So yung tawag sa central bank ng Amerika is Federal Reserve. Yung central bank ng Philippines tawag is Bangko Sentral ng Pilipinas. So about the government and central bank, yung government kasi, guys, is para lang siyang pamilya. So yung tatay is yung government.
So yung gusto niya is mapaganda yung bahay, 'di ba? Mapaganda yung buhay ng kanyang mga anak, and then mapaganda yung, itsura ng bahay, and then may mga trabaho, 'di ba? Gano'n yung ginagawa ng government. And yung central bank naman, siya yung accountant, okey? Accountant lang siya. Siya yung nagre-regulate ng pera sa isang country. So, parang itong si golden retriever, so yung accountant niya is ito si, Brownie. So, siya yung central bank, okey? And separate po itong dalawa na 'to, hindi 'to sila nagko-combine. So, next. Si Joe Biden po yung president ng USA. Parang siya yung, tatay ng bahay, okey? And then si Jerome Powell naman, siya yung chairman ng Federal Reserve, or siya yung central bank na, namumuno, okey? So, si Jerome Powell, ito yung, star natin 'pag nag-a-analyze ng, market. Kasi nakasalalay yung buhay natin sa taong ito. Kasi kung anong sasabihin niya, tumataas or bumababa yung markets. So, yung goal ng isang economy is economic growth, okey? Wala namang gustong, ng isang economy or isang bansa na bumaba yung growth nila, 'di ba? So, yung gusto ng isang economy, tumaas yung growth, tumaas yung, jobs, bumuti yung buhay ng mga tao, and then in short, parang pagandahin yung bahay, okey? Ngayon, nag-ask si, ah, economy kang bank, ano ba yung magandang gawin para ma-achieve natin yung economic growth? So, yung maganda daw gawin, sabi ni bank, is yung pagpapautang ng pera. So, this is what we're going to do, sabi ni central bank. Para ma-achieve yung economic growth ng isang economy, magpapautang tayo ng pera sa mga tao. So, ganito yon guys. So, country GDP growth. So, ito yung itsura ng growth ng economy na walang utang or credit or loan. Ito naman yung itsura ng economy na may credit or loan or utang, okay? So, i-explain natin 'yan, bakit ito hindi tumataas, 'di ba? Akala ko ba mas okay na walang utang, pero 'pag may utang tumataas yung economy, 'di ba? So, i-explain natin 'yan, guys. So, take for example ganito, ikaw mangungutang ka ng pera sa bangko. So, yung bangko din, hindi siya basta-basta nagpapautang sa mga tao. Hindi kami basta-basta nagpapautang sa'yo, sino ka ba, 'di ba? So, dapat may kapasidad ka or may kakayanan kang magbayad ng utang. So, sabi ni kuya, may stable income ako, may lupa, may sasakyan at may stocks. Eh, sabi ni bangko, "Oh, okay 'to, So, puwede niya pala akong bayaran in the future. So, ito na, sheesh, ito yung 1,000,000 mo, ito puwede ka ng mangutang." Gano'n. So, ito yung nangyayari 'pag nangungutang ng pera. Ngayon, yung utang or credit, ito yung reason bakit nagpi-print ng pera yung bangko. So, sabi ni Powell, ipahiram yung mga perang naka-deposit. Kung walang naka-deposit, I will make new money. So, 'pag nangutang ka sa bangko and then naubos yung deposits nila, puwede silang mag-print ng bagong pera para yun yung ibigay sa'yo, okey, para ikaw ay mag-business ng restaurant. So, klaro ba yun guys 'no? Klaro naman. So, ito yung money creation actually in an economy. Nagke-create yung money 'pag may nangungutang. So, ano ba yung good thing ng pangungutang sa isang bangko? So, ganito siya guys, with credit or utang, dumadami yung pera ng mga tao. At kung marami silang pera, nagse-spend sila more, 'di ba? Nagse-spend sila ng kung kahit anong bilhin nila. And then kung nagse-spend sila ng pera, nagreresulto in more transactions. It is, what we call na if more transactions are there, meaning
merong economy growth or may growth sa economy. Okay? Kung may growth sa economy, meaning okay yung GDP natin, tumataas yung GDP natin at nag-i-increase yung value ng ating currency. So, gets ba yun, guys? So, hindi din sinasabi na kung magpe-print tayo ng pera, magpapahiram, wala nang bad na maidudulot. So, may problem yan. So, ganito kasi yung problem. Kung marami tayong utang or more debt, meaning, marami ding tao yung may pera. If maraming tao yung may pera, marami ding tao yung mag-spend ng pera nila sa mga bagay-bagay. And then, which is, nag-result siya ng inflation, okay? Maraming pera yung mga tao eh. So, nagsispend sila ng mga bagay-bagay, bumibili ng bahay, bumibili ng damit, bumibili ng cellphone. So, in a wider scale, tumataas yung inflation. So, i-explain natin, ano ba yung inflation? Ito yung isa sa dapat maintindihan natin, okay? So, makinig kayo ng mabuti. Ano yung inflation? So, inflation, example, maraming pusa yung may pera. Sabi ni Persian, "Uy, bilhin ko na yan lahat ng isda nyo." Yun, bibilhin niya daw lahat ng vendor. Then, sabi naman ni Blackie, "Hindi, ako uubos niyan. Ako ubos lahat ng isda." So, ayun, sabi ni vendor, "Uy, dami suki ah." Ngayon, paano nag-work yung inflation? Since maraming pusa yung gusto ng isda, sasabihin, taasan yung presyo ng mga isda kasi maraming pera, di ba? Kung tataasan mo yung presyo ng isda, 'pag nagbebenta ka, dadami din yung pera mo. Kasi pinaghirapan ko 'to, eh, okey? So, ganito siya guys in a simple term. Tumataas yung inflation kasi maraming tao yung may hawak ng pera and tumataas din yung presyo ng mga bilihin dahil, pinapakyaw nila yung mga ano, eh, mga isda, okey? Gets ba guys? So, pa-type naman po ng ATF kung, na-gets niyo yung inflation. Kasi parang ang silent po ng ating comment section. Ayun. So, next, kung may inflation tayo, may inflation, ang solusyon natin diyan is ganito. So, ayun na, tumataas na yung inflation, 'di ba? Marami nang nagrereklamo. So, di na ako makabili ng isda, ang taas ng presyo, 'di ba? Yung isang isda mga ₱1,000, gano'n ang mahal-mahal. So, ano yung gagawin nating solusyon? Sabi ni bangko, kailangan ibaba yung inflation. Tawagin si Jerome Powell. So, ito na yung solusyon guys. I got you, sabi ni Jerome Powell. So, ano ba yung ginagawa ni Jerome Powell? Ano ba yung ayaw niya? So, ayaw niya ng inflation. I don't like inflation. Kaya, we must control the interest rates. Ano yung interest rates? Ito na yon. Yung interest rate, yan yung sinisingil mo 'pag, nagpapautang ka, okay? So, alam niyo naman yung interest, 'di ba? So, may interest 'pag may binabayaran. So, 'pag may interest na 10%, example may 100 nangutang ng 100, yung ibabalik mo dapat is 110 kasi may 10% na interest, okay? So, gano'n lang siya kadali guys. Ito yung mga concepts na kailangan niyong tandaan, yung inflation at saka interest rate, kahit yang dalawa lang talaga, okay? So, example, si kuya, sabi niya pautang 1,000,000 kang bangko. Then, sa situation na 'to, 'di ba mataas yung interest rate. Sabi ni bangko, "Sige, pero bayad ka interest." So, sasabihin naman ni bangko, "Uy, Bro Powell, ano yung interest rate na hihingin natin?" So, sabi ni, Jerome Powell, "Maningil ka ng 20%." So, sabi ni kuya, "Ay, 'wag na lang, ang taas-taas ng 20% eh." So, si Jerome Powell talaga yung titignan natin kasi siya yung may kapangyarihan na makapag-increase
or decrease ng interest rate. So sabi niya dito, only me can control interest rates. So siya yung may hawak ng kapangyarihan ng lever. So siya magdidesisyon kung itataas ba yung interest rate para walang mangutang or ibababa yung interest rate para marami yung mangutang. So ganun siya nag-work, guys. So sabi ni Jerome Powell ng Federal Reserve, yung gusto niya lang interest or gusto niyang inflation is 2% lang. Maintain inflation at 2% only. Okay? So yun yung gusto ni Powell, 2% lang, wag nating taasan yung interest rate. Yung nangyayari kasi is pag tumaas yung inflation, nagiging bad na siya sa economy kasi nagmamahal yung mga bilihin eh. So tinataasan ni Jerome Powell yung interest. Pag bumaba naman yung inflation, tinataasan or binababa niya yung interest rate. Okay? So yun lang yung main concept na dapat nating magets, guys. Pag tumataas yung inflation, ipapataas yung interest rate ni Jerome Powell. Pag bumababa yung inflation, lower din yung interest rate. Okay? So ano ba yung nangyayari pag mataas yung interest rate? At saka ano ba yung nangyayari pag mababa yung interest rate? So what happens during high interest rates and lower interest rates? Ang nangyayari dyan, guys, is kinokontrol ng Federal Reserve yung inflation. Kaya tinataasan yung interest rate, di ba? In-encourage niya sa mga tao na mag-save ng pera, wag na kayong gumasto kasi ang taas-taas na ng mga bilihin eh. Wag na kayong gumasto. Discourage nila. So dinidiscourage din maghiram ng pera. And ginagawa din nila is ginastabilize nila yung currency. And during interest rates naman na lower, ginastimulate nila yung economic growth. Binuboost yung investments, nagsusupport sila ng employment, at nag-i-aid sa mga borrowers. Ito na yung time na mag-print sila ng pera kasi ipapahiram nila sa mga nangungutang. So again, baka nalito kayo sa mga terms natin, no? Ginawa ko na talaga tong simple para maintindihan natin lahat. So i-review muna natin. Sir Ernie, every month po report ng inflation or yearly? So yung inflation report po, every month po yan. And meron ding every year. So makikita po natin yan mamaya, okay? So i-review muna natin to. Yung lahat ng pinag-usapan natin kanina. So when a country or country ng isang economy, goal ng isang economy or goal ng isang country is to increase growth. Papagandahin niya yung bahay niya. Para mas mabilis pagandahin yung bahay niya is nag-introduce ng credit or utang. Nag-introduce ng utang yung Federal Reserve or yung Central Bank. So pag nag-increase yung borrowing, maraming nangutang, marami din yung nagsispend ng money, di ba? So tumataas yung presyo ng goods. And then tumataas din yung inflation. So ito yung pinaka-importante, guys, na kailangan yung i-remember. I recommend na i-screenshot nyo to kasi ito talaga yung kailangan nyo, okay? So high inflation means higher interest rates. Lower inflation means lower interest rates. So next. Nagets nyo ba, guys, yung topic natin? Nagets nyo bakit nagkakaroon ng inflation at saka bakit nagkakataasan yung interest rates? Yun. Opo. Sige, thank you po sa pag-respond. So proceed na po tayo. I hope simple lang po yun masyado kasi doon kasi kung manonood ka sa YouTube talaga, ang hirap i-gets tapos English pa. Okay? So proceed tayo. So paano ba to nagmamatter sa akin as a trader? What do this all mean for me as a trader? Ano ba yung pake ko sa inflation na yan at interest rates? So ito na siya, guys.
dito natin naa-apply yung interest rate at saka inflation. So, ganito kasi yun. 'Pag si kuya, 'di ba, ngayon mangungutang ka ng pera, 'di ba? Marami kang pera ngayon, ayun, marami kang pera. Pero in the future, magbabayad ka naman ng utang mo, 'di ba? So, ngayon, happy-happy ka kasi nagse-spend ka ng pera, marami kang pera, pero in the future babayaran mo naman 'yon. Kasi maniningil ng utang yung bangko sa'yo. So, in the future babayaran mo 'yon. This means meron tayong cycle. Ito yung nagke-create ng cycle, okey? So, meron tayong economic cycle. So, meron tayong chart dito. Ito yung GDP growth, itong green na 'to, GDP growth 'yan, and then ito yung time, okey? So, sa economic cycle natin meron tayong expansion. Tumataas yung growth ng country. And then meron din tayong peak, parang nag-consolidate siya diyan, hindi na tumataas. Then meron tayong recession. And then merong bottom and recovery. So, para lang siyang ahas, parang S. So, gano'n lang siya work. So, yung long-term cycle, nagla-last siya for 20 years. So, kung nakikita niyo 'tong green na 'to, green na line, 'yan po yung long term, 20 years. Meron din tayong midterm cycle na nagla-last for 10 years. Ito na yung, black na line. Meron din tayong short-term cycles. It usually lasts for 2 years. So, parang ganito siya, ganyan. Ito yung short-term cycle. So, gets naman 'no? Madali naman yun intindihan, 'di ba? So, ganito siya guys, sa cycle natin, 'di ba, para siyang S, gano'n. So, habang tumataas yung ekonomiya ng isang bansa, nag-i-increase din yung inflation. Dito na papasok si Jerome Powell. Sabi niya, i-increase na yung interest rates para hindi na makapag-borrow ng pera yung mga tao. So, mangyayari sa economy ng isang country, bababa, okey? Magde-decrease yung inflation. Kasi yun yung hindi gusto ni Jerome Powell, yung inflation. After nun, 'pag mababa na masyado yung inflation, dito na magsa-start mag-decrease ng interest rates at saka mag-print ng pera. And then the cycle goes on. So, ganun lang yung ginagawa ng, central bank, okey? So, i-review natin kung higher interest rates, kinokontrol yung inflation, encourage saving, dine-discourage mag-borrow ng pera at saka i-stabilize yung currency value. Kung lower interest rates naman, gina-stimulate yung growth, sinusuportahan yung employment, boost investment, and aid borrowers, okay? So, para lang siyang panahon guys, okay? Huwag kayong malito. Para lang siyang panahon. So, kung nandun pa tayo sa expansion, maganda yung panahon, bull market. Pagdating dun sa peak is ano na, gloomy na yung panahon. After ng gloomy na panahon, bumababa. Pagbaba, wala na, bear market na, umuulan. So, parang ganun lang siya nagwo-work guys, okay? Huwag kayong malito. So, for the perfect example, magbibigay tayo ng example para sa lahat ng 'to para mas ma-gets pa natin at mas ma-grasp pa natin yung information, okay? So, ito na, example, merong tsismis, ayan na, mabubuhay na kayo dahil may tsismis. So, example natin, tsismis growth. So, ito yung tsismis na walang influencers. Imagine ninyo, mahina yung pag-akyat, economy without credit. Mahina yung pag-akyat kasi walang influencers. Pero if may influencers, ang bilis ng pag-akyat ng tsismis, 'di ba? Grabe yung growth, trending. So ito yung economy with credit, okay? Economy with credit. So, ayun na, tsismis growth. May influencers. Ayan, merong mga nagse-spread ng chika, 'di ba? May chika dito, may chika diyan. Nangyayari diyan, marami nang nagse-share, 'di ba? Nabasa mo ba yung mailbox? May chika ako be, ayun.
wala bang bagong issue? So, pinag-uusapan na. After nun, wala na, nagte-trending na siya sa social media, 'di ba, okey? Nagte-trending siya sa social media dahil sa mga influencers na 'to. After nun, ayun wala na, piyesta na sa Facebook, grabe. Ang saya-saya ng Facebook 'pag may mga issues, 'di ba? So, nagpipiyesta-piyesta. So, yung hindi kasi gusto nito ng social media is may nag-spread ng fake news. Dahil kasi sa mga social media influencers na 'to, nagkakaroon ng FB fiesta, 'di ba? Nagfi-fiesta sila. And then, dahil diyan, meron na ngayong mga influencers na nagsilabasan at naglabas ng mga fake news, 'di ba? Nakikita natin 'yan in reality, 'di ba? Kung may isang, chika tapos may sumawsaw, iba na yung information, gano'n. So, nagiging fake news na siya. So, 'yan yung hindi gusto ng social media or hindi gusto ni Facebook, okey? Ngayon, sorry guys kasi ito lang yung example natin about chika, pero kung hindi kayo updated, meron tayong chika last month, yung scam ni ano, sige hindi ko na lang papangalanan 'to, so okey. So, may scam na nangyari last month, last October. So, yung chika daw is, nagpapa-invest sila ng pera, then after 1 year, tutubo daw yung pera mo ng ilang percent. And then yun yung promise nilang dalawa. So after 1 year tutubo yung pera mo. And then nakapag-ipon sila ng 200 million mula sa mga investors. Ayun. So nakalikom na sila ng 200 million. After nun, problema kasi dito is yung mga ayun alam ni Sir, oh, nasa Japan daw ay I mean si Ma'am C. Alam na ni Ma'am C nasa Japan daw. So ngayon tumatago na 'to sila sa Japan. So yung chika kasi na 'to is tinakbuhan na nila yung mga, investors nila kasi itong dalawa na 'to is hindi nila alam na yung pinag-investan pala nila ng pera is yung casino junket. So, yung may-ari ng casino junket na yun is parang nawala lang din. So, parang ikaw, 'di ba, for example, ikaw nag-invest ka ng pera kay ito silang dalawa nag-invest ka ng pera and then yung pera na ininvest mo sa kanila is ininvest din nila dun sa casino junket. Ang nangyari, nawala yung casino junket, so nawala din yung 200 million, okey? So, GG na, wala na, ubos pera. So, sa tsismis na 'to, nangyari sa Facebook, ayun increasing tsismis, ang dami-daming nagse-share, 'di ba? Increasing tsismis. Ngayon, sino ba yung nagre-regulate ng tsismis sa Facebook? Of course, si Facebook, 'di ba? So, sabi ni Facebook, "Ayoko ng fake news." Okey? Ayoko ng fake news. Sabi niya, "Okey, ibaba natin yang mga influencers na 'yan, ire-restrict natin, ire-report natin yung mga influencers na 'yan." Kasi nagse-spread na sila ng fake news. Sabi kasi ng iba, pumunta daw ng Japan, 'di ba? Sabi ng iba, hindi naman Japan yung pinuntahan, pumunta ng Singapore, pumunta ng Indonesia, kahit saan na sila pumunta. Yung iba din sabi nila, hindi naman 200 million ng na-scam, actually 1 billion 'yan. So, ang dami-daming mga fake news. So, si Facebook, ayaw niya ng fake news kaya ginawa niya is gi-ban niya, gi-restrict, gi-report, okey. Ayun, nung na-ban na yung mga influencers na yun, nagde-decrease na yung tsismis. Iba na naman yung tsismis na ano, lumaganap, 'di ba? So, after nun, nung wala na mga tsismis, unban na, okey, joke lang, balik na kayo, joke only. So, sabi yun ni Facebook and then ayun, increasing tsismis na naman. Okay, so gets ba yun, guys? So, it is a very funny and, ah, entertaining din na example para lang maintindihan niyo ano yung nangyayari sa economy natin. Kasi mahirap talaga i-grasp kung titignan niyo sa YouTube, ang hirap-hirap ng mga examples nila and then naka-English pa and then deep pa masyado yung English. So, swerte kayo kasi by this, explanation, mas nage-gets talaga natin at
mas nagiging magaling pa tayo na trader kasi gets na natin anong nangyayari sa economy. Okay? So, in reality guys, bakit ayaw ni Jerome Powell or ayaw ng central bank ng inflation? Kasi ito yung nangyayari. Example, Venezuela. Meron silang hyperinflation na 45,000. Grabe. Sa atin nga dito sa Pilipinas, 7% lang, umaaray na. Ang taas-taas na ng presyo, 7% lang. Kaya, ito yung hindi gusto ng central bank, yung inflation. Ikaw ba naman pumuntang Venezuela, bibili ka ng manok. Ito yung, ganito karami yung dadalhin mong pera para makabili ng manok, di ba? Ito yung tissue. Ito yung dadalhin mong pera. So, ito nga si kuya, ginawa niya ng bag yung yung pera, 'di ba? Kasi wala nang value yung pera sa Venezuela kasi ang taas na ng inflation. Yun yung hindi gusto ni Jerome Powell. Yun yung hindi niya gustong mangyari sa isang sa economy ng US. Okay? So hindi lang Venezuela ang country na naapektuhan ng inflation. Meron ding Zimbabwe. So it is around in Africa. So meron silang inflation na 176%. Kita mo na nga 'to, 'di ba? Yung $1 million na yung papel nila, yung money nila, $1 million. So every Zimbabwean is a billionaire. So happy si bata, oh. Akala niya ang dami-daming pera pero pagdating sa currency natin, piso lang 'yan. Okay? So gets ba guys? Pa-type nga ng ATF kung na-gets nyo ano yung inflation at ano yung interest rate. Pa-type naman guys ng ATF sa ating comment section. Ayun, may nababasa akong comment. Salamat sa mga comment, ma'am, sir. So, okay, proceed na tayo. So alam na natin anong nangyari dito sa lahat ng di ba? I mean, sa lahat ng terms, alam na natin. Ngayon, yung pinaka-excited na moment is ano ba yung current economic condition natin ngayon? Kayo ba? Alam nyo ba ano yung economic condition natin? So, try natin answeran guys. Nasa bull market ba tayo or bear market? Nasaan ba tayo ngayon? So, ito yung clues natin. Quiz to quiz. So, inflation natin ngayon sa Amerika is 3.2%. Interest rate natin is at 5.5%. Yan yung clues natin, okay? Inflation 3.2, interest rate is 5.5%. Now, question ko sa inyo, nasaan ba tayo ngayon sa economic cycle? Number 1, expansion. Number 2, nasa peak. Number 3, nasa recession. Or number 4, bottom. So, kindly type your answer in the comment section or chat box. Comment nyo. Feel nyo lang. Walang, try lang to. Okay? Nasa expansion ba tayo? Nasa peak? Nasa recession? Or nasa bottom? So, try nyo lang guys. Huwag kayong mahiya mag-answer. Kasi natututo naman tayong lahat dito. Okay? So, ayan. May nakikita akong answer. Number 3. Number 4. Number 2. Number 3 po. Number 3. Hula. Number 4. So, yung iba guys, ano yung tingin nyo? Saan ba tayo ngayon sa ating economic cycle? Walang magna-number 1 dyan? Ayun, number 4 daw. Sabi ni Sir Burnson. Number 2. 2.5. Wow, Benjamin Number 2. 2. Okay, so answeran na natin yung question. So, yung correct answer is number 3. Nasa recession po tayo. Bakit nasa recession tayo? Nasa early pa lang. So parang kakaalis lang natin sa peak. Okay? Nandito yung expansion, nandito yung peak, and then meron na tayo sa recession very, very early. So actually, yung answer ni Sir Benjamin na 2.5, actually acceptable din yon. Correct ka sir, ikaw yung nakakuha ng tamang answer. At saka yung mga answer ng 3. Okay? So congratulations sa inyong lahat. So,
hindi siya congratulations para sa US kasi nasa recession. So, ah, sinasabi kasi ng news na okey pa daw yung economy ng US, pero in reality guys, yung mga magagaling talaga na economist sabi nila is, nasa recession na tayo, hindi lang gustong aminin ng media or aminin ng government, okey? So, nandito tayo guys, nandito tayo. So, now proceed tayo. Ano ba yung nangyari sa past? Kailangan pa ba dapat natin ibalik yung past, okey? Pero mas maganda kasing balikan natin yung past para alam natin ano yung nangyari at saka makapag-reflect tayo. Wow, okey? So, in this economic cycle, makikita natin may expansion, ayun, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba. So, mag-start tayo guys by explaining ano ba nangyari sa past. So, noong 2019, nandito na tayo sa peak nun, eh. Maganda yung economic condition natin, nandito tayo sa peak, okey? Nung 2019. Tapos nung late 2019, December, around December, nag-COVID outbreak, 'di ba? So, ayun nagka-COVID-19, nagka-corned beef 19 'no, COVID-19 2019 December. Then November 2019, na-elect din, I mean November of 2019, na-elect din si Joe Biden as President of the United States. Kasi nung November 2019 kasi yung election nila. So, nanalo din dito na time si Joe Biden. So, saktong-sakto pag-upo niya sa puwesto, COVID agad yung sinalubong niya. So, ngayon, since merong recession kasi nandito na yung peak, eh, and then nandito yung COVID-19. So, bumaba yung ekonomiya ng buong mundo, hindi lang US, okey? So, pag-upo ni Joe Biden, malas siya masyado kasi ito agad yung, ah, gisolve niyang problema. So, sabi ni Joe Biden, "Sige, since we are in a recession, mag-print tayo ng maraming pera." Sinabi niya talaga yun guys. Hindi lang, Tagalog, sinabi niya yun in ano, English. Magbibigay tayo ng ayuda sa lahat ng tao para hindi tayo kainin ng recession. So, ito din naman si ano, si Jerome Powell, sabi niya, "Yes sir, sige print tayo ng maraming pera." So, yung ginawa ng Federal Reserve dito, binabaan nila yung interest rates ng 0%. Grabe, 0% talaga guys. So, nung COVID-19, around 2020 sa US, 0%. So, 'pag maghihiram ka ng pera sa bangko, wala kang babayaran ng interest rate kasi 0%, eh. Kasi tinutulungan nila yung mga investors na mag-invest talaga kasi bumabagsak yung economy natin, eh. So, ine-encourage ni Joe Biden at saka ni, Jerome Powell na mag-invest ng pera. So, mangutang kayo ng pera, parang gano'n yung sinasabi nila. Ngayon, after nila mag-print ng maraming pera, nag-decrease ng interest rate, 0%, ayun, nag-boom yung business, tumaas, nag-expand. Ayun, kaya nung 2020, 2021 nag-bull market. Bull market tayo sa crypto, bull market sa stock market, ayan bull market din sa ano, gold, okey? So, sabi ni Sir Jigs, what happened 'pag bumalik sa gold standard? So, actually sir, hindi ko talaga alam anong mangyayari diyan. Feel ko kasi parang sariling opinion ko lang, So, in the future kasi meron kasing tinatawag na ay guys, wait lang bago ko mag-share, ano lang 'to, personal opinion ko lang at ito yung feel ko mangyayari in the future kasi meron kasing tinatawag na BRICS. So, ito yung Brazil, Russia, India, China at saka South Africa. So, ito kasi sila guys, sabi kasi nila nag-unite kasi sila ng mga countries, nag-unite sila. And then, after nila mag-unite, may meeting kasi silang sinabi na gagawa daw sila ng bagong reserve currency. So, hindi ko alam anong currency yun, baka crypto. Yung personal opinion ko is crypto siya na backed by gold. Sariling opinion ko lang, Kasi
for the recent years kasi, yung China kasi at saka Russia nag-iimbak ng gold. So many years lagi silang nag-iimbak ng gold, okey? So, para sa'kin Sir Jigs, babalik ba tayo sa gold standard? Para sa'kin hindi, pero baka gold standard siguro na or crypto siguro na backed by gold standard, okey? So, ayun siya guys, sa 2024 din may balita din na sasali din yung Iran, sasali din yung ibang countries like Argentina sa BRICS, sasali sila sa BRICS. So, okey side topic yun, So, balik tayo sa main topic natin. So, nung 2021 nag-recovery at saka nag-expand. Ngayon, nung 2022 sabi ni Jerome Powell, ang taas-taas na ng inflation. Umabot ba naman ng 9.1 yung inflation sa US. Kaya ang taas-taas na nun, sabi ni Jerome Powell, hindi na natin kaya 'to. Hindi na kaya ng mga, US citizens na bumili ng mga pagkain kasi ang mahal-mahal na. So ginawa niya, tinaasan niya yung interest rate dito na time nung 2022. July 2022 ito. Yun, yun yung news na ano, nasa peak na talaga yung interest rate. So ano nangyari? Wala na, 2023, ito na yung time natin ngayon, 2023, current timeline, nandito na tayo, bumababa na. Tsaka extra lang din 'to guys na ano, may war, may Ukraine war, Russia war, tsaka may ano, recent na Israel war. So nandito tayo guys, currently. Then ano ba yung mangyayari sa 2024? Wala tayong alam. Hindi natin alam anong mangyayari sa 2024. So yung gagawin lang natin as traders is titignan lang talaga natin anong ginagawa ni Jerome Powell. Ano yung sasabihin niya. Kasi recently nung, news last November first week, sabi niya is yung interest rate natin is nasa ano, 5.5% lang, okey? 2024 sa Pinas, war ba? Ay hindi ko alam sir, pero umiinit kasi sir yung issue about West Philippine Sea, 'di ba? Tapos sabi ng US poprotektahan daw nila yung Philippines ng if mag-i-invade yung China or mayroon silang gagawing ano, panggugulo pa, more panggugulo. So hindi natin alam yun sir. So hopefully hindi yun mangyari kasi kawawa din tayo, 'di ba? Especially sila ano, Ma'am Camille na malapit lang nandun sa Palawan. So next sa 2025, sure tayo yung mangyayari diyan mas magpi-print ng pera. So around 2024 or 2025, diyan tayo makakakita ng pagpi-print na naman ng pera, okey? So diyan natin makikita yung bottom, tsaka makikita natin yung recovery. Okay guys, gets ba? Gets? Pa-type ulit guys ng ano, ATF sa ating chat box kung na-gets niyo yung ating example. Kahit konting ATF lang para malaman ko na na-gets niyo yung example natin. Sa ngayon, alam na natin anong nangyari sa past. Ganun lang pala, Sir Ryuken. Ganun lang pala nagwo-work yung economy. 'Pag tumaas yung interest rate, tumataas din yung tumataas yung inflation, tumataas din yung interest rate. 'Pag bumababa yung inflation, nilo-lower din yung interest rate para puwede nang mangutang yung mga tao. So, the cycle goes on. Gano'n lang siya, guys. So, actually ganito lang talaga yung pag-explain ng economic condition. So, ito na yun, guys, ito yung mga news. So, nung ano, nung 2020, ito yung COVID relief. Totoong news 'to, guys, Ah, halos 2 trillion yung sinabi ni Joe Biden na i-print niyo out of thin air, out of thin air magbigay kayo ng ayuda sa lahat ng tao para hindi sila ma-deads. So 2 trillion, halos 2 trillion nung gi-print na pera. Sabi naman ni Jerome Powell, "Sige, i-print na natin 'yan." Tapos nag-cut sila ng interest rate na 0. So yun yung nangyari nung 2020 para i-save yung economy from disaster sa
corned beef 19, no? Yung COVID-19. So, hindi lang din US economy yung nag-print ng pera, marami ding country sa buong mundo yung nag-print ng pera. Halos 15 trillion and counting yung global na stimulus. Yung meaning ng stimulus, parang ayuda, okay? Stimulus, ayuda. So, ayun, sabi nga dito, Fed injected 1.5 trillion to bid and to prevent unusual disruptions in markets. So, next din, ngayon, nakita na natin yung effect, yung cost ng 2020. Ito na yung 2022. Dahil nag-print sila ng maraming pera dito, ito na yung result. So, ngayon, ito yung news, July 13, 2022. Inflation hits new high, 4-decade high of 9.1. So, dito nga sa Pilipinas, di ba? Ang daming nagrereklamo na ang taas na daw ng inflation na 8% or 6%. So, dun sa US, isipin nyo guys, 9.1, di ba? So, ito yung nangyari sa 2022. So, ngayon, sabi ni Jerome Powell, sige, i-increase natin yung interest rate ng 5.25% to 5.5. So, ito na yung mga real news, guys. Kaya kung nag-a-analyze po kayo ng economic condition, always nyong tignan ano yung sinasabi ni Jerome Powell. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo saan siya makikita or saan tayo makakakuha ng mga news galing sa kanya. Okay? So, ulitin natin para ma-refresh pa, para ma-master natin. Yung country, goal nila is to increase GDP. To make this happen, yung Fed, inintroduce nila yung utang. So, increased borrowing means increased spending. Okay, review to guys ha. Increased prices on goods means inflation. Okay? So, inflation is bad, kaya high yung interest rates. Kasi, yung interest rates lang kasi yung pwedeng, sandata ng Federal Reserve or isang central bank para labanan yung inflation, okay? Si Jerome Powell yung nagsasabi kung itataas na ba or ibababa yung inflation. Ibababa yung interest rate. Okay lang po, ma'am. So, ayun siya, guys. Mababa yung inflation, mababa din yung interest rate. Okay, so ngayon mag-charting tayo, guys. So, i-analyze natin ano yung nangyari sa stock market, ano yung nangyari sa crypto, sa forex, at saka potentially gold market, okay? Sa lahat ng i-apply na natin to lahat, okay, sa isang market. So, start tayo sa saan ba tayo mag-start? Let's try to start at Bitcoin. So, if you attended our webinar last 2 weeks, in-explain ko bakit tumataas yung value ng Bitcoin kasi may halving. Okay, review to guys ha. So, meron tayong first halving, second halving, third halving, at saka fourth halving sa April next year. So, alam na natin yung asset, diba? Yung Bitcoin. So, anong nangyari nung matataas yung interest rate at saka mababa yung interest rate? So, itry natin analyze. Ano ba yung nangyari nung mataas yung interest rate at mababa yung interest rate? So, ganito na siya, guys. I-hide ko muna yung halving ha. So, nung 2010, mababa masyado yung interest rate. Sumabay din yung bull run ng crypto. Ayun, kita nyo, di ba? Next, 2016, nagsa-start mag-increase ng interest rate yung US. So, baka tanungin nyo ako, bakit tumaas naman yung interest rate, pero bakit nagbo-bull run pa rin? So, ito siya guys is, konti lang kasi, depende din kasi sa impact na ini-increase ng Federal Reserve. Yung nag-i-increase kasi ng interest rate dito is around only lang siya, 2%. Hindi naman masakit, 'di ba? Kung
mangungutang ka tapos 2% lang yung ibabalik mo. Hindi naman yun masakit guys, 'di ba? So nagdedepende yun kung gaano kasakit yung interest rate mo. So kung sisingilin ka ng 5.5%, naku yun yung masakit, okey? So dito na time starts increasing interest rate, wala lang siya masyadong effect kasi nga, bull run yung crypto at the same time mababa lang yung singil ng interest rate. So ito na, nung 2019 yung Bitcoin chart 'to, saktong-sakto, timing na timing, 2019 highest interest rate. So ayun, parang nag-consolidate na yung market, 'di ba? Nag-consolidate na yung market kasi mataas nga yung interest rate. So hindi nila in-encourage na mag-spend ng money. Ngayon, 2020, anong nangyari nung 2020? Siyempre, nag-COVID-19. COVID-19, ayun, bumaba yung economy kaya nag-sweep parang ano, nag-sweep lang siya dun sa baba, nag-pull back, 'di ba? So bumaba yung economy. Then, in response to that, sabi ng Federal Reserve, "Naku, very bad na 'to. Kaya i-lower na natin yung interest rate." So, to the rescue yung Federal Reserve ngayon. So, yun yung reason guys, nung 2020 nag-bull run din yung crypto. Kasi nga, mababa yung interest rate. So, pwede kang mangutang para bumili ng Bitcoin. Parang ganun yung meaning niya. So, tumaas. Ayun, nag-bull run, di ba? Sarap-sarap niyan. Ngayon, nandito na tayo, 2022. Sabi kasi ng mga influencers, sabi nila, "Oh, magwa-100K daw yung isang Bitcoin, magwa-100K daw." Pero hindi mo 'yan masasabi na sure talaga kasi yung Federal Reserve sabi niya, ang taas-taas na ng interest rate. Kaya I mean ang taas-taas na ng inflation kaya taasan na natin yung interest rate. So dito na time, kung alam mo na yung gagawin ng Federal Reserve is mag-i-increase ng interest rate, alam mong bear market tayo, okay? So, ito yung paggamit ng knowledge ng economic condition. Alamin natin kailan mag-i-increase ng interest rate at kailan mag-decrease or lowest na interest rate. Ngayon, sa Bitcoin, kung ihahalo natin yung halving, kung nakinig kayo sa lesson natin last 2 weeks, ihalo natin yung halving, ganito na mangyayari guys. So, nung 2020, start tayo ng 2022 na lang. 2022, nakita natin na parang nag-double top na yung Bitcoin, 'di ba? Double top na. And then, sakto na sa time ng Bitcoin is magbe-bear market na, okay? Magbe-bear market na yung crypto kasi tapos na yung bull market eh. Ngayon, sumabay din yung interest rate. Kaya ayun, bagsak, 'di ba? So kung ikaw na bumibili pa rin ng Axie noong 2022, bumibili ka pa rin dito or ano ba yung iniimbestan mo, tapos hindi mo alam yung interest rate na tinaasan na pala, so mawawasak ka talaga. Kaya ito yung ano natin, long term perspective. Dapat nating alamin yung interest rate kasi kung alam natin 'yan, alam nating bear market ba or bull market. Okay? So nung 2020, alam din nating papunta na siya sa halving. Itong green line na 'to, ito yung halving. Then sinabi din ng Federal Reserve na, "Oh, maglo-lower kami ng interest rate." So ayun, confirmed na magbo-bull market talaga tayo dito. Okay? So ginagawa siyang confluence, guys. Okay? Gets ba? Gets? So, what if hindi Bitcoin? Transfer tayo, punta tayong stock market. So sa stock market naman, same lang din. Same lang din yung interpretation. So magsa-start tayo dito sa 2007, sabi ng Federal Reserve, mataas na masyado yung interest rate diyan. Ayun, ano nangyari sa stock market? Bumaba, 'di ba? Ito din, 2010.
Sabi ng Federal Reserve, lower interest rate, ayun, anong nangyari sa stock market? Nag-bull run. Taas-taas ng bull run, 2010 hanggang 2015. Then this time, nafi-feel na ng economy ng US na tumataas na yung inflation. So, taasan na din natin yung interest rate. Ayun, bumaba naman konti. Pero this time, yung interest rate kasi dito is around 2%. So, hindi siya masakit. So, ayun, yung mga tao, 2% lang naman yan. So, buy pa tayo, bull market pa rin. So, nagdedepende siya guys sa intensity ng sinasabi ng Federal Reserve kung gaano kataas yung interest rate. So, ngayon, ayun, ito yung COVID 2020, bumagsak kasi merong virus. Ito yung stock market guys, bumaba. Then yung 2020, dito na yung time na interest rate, di ba? Lowest interest rate. Sabi ni Powell, 0%. 0% pag mangutang ka sa bangko. So yung mga tao, ayun, nag-recovery, bull run. After ng sabi ni Powell. So ganun lang siya guys. I hope nagigets nyo yung natin. Yung point ng pag-identify kung ano yung interest rate at saka inflation. So pag merong high interest rate, nagbe-bear market. Okay? So kung feel ng mga tao na bottom na to, pwede sila mag-buy dyan, pero counter trading pa rin yun kasi high pa rin yung interest rate. Okay, punta tayo sa Euro USD. Try natin sa Forex. So sa Forex guys, medyo tricky. Tricky yung sa Forex. Kasi dalawang pair kasi yun, di ba? Euro at saka US dollar. So, dalawang economy yung titignan mo para malaman kung ano yung interest rate. Dapat alamin mo yung interest ng Euro at saka interest ng US. Okay? So, ngayon, try muna natin i-explain ano yung nangyari sa interest rate ng US. So, yung 2016. And medyo nakakalitok pala guys yung sa Forex kasi baliktad siya. Kasi ganito yung nangyari. Pag low yung interest rate kasi ng US dollar, bad siya for US dollar. Bad siya for USD pag mataas yung interest rate. I mean, pag low yung interest rate, bad siya for US dollar. So, Sir Ryuken, bakit bad? Kasi, yung mga tao, ginagamit nila yung US dollar para mag-invest, di ba? Mag-invest. Yung US dollar mo, ginagamit mo para mag-invest sa mga stocks ng mga Bitcoin. So, nawawalan ng, hindi na nag-hold ng pera yung mga tao ng US dollar. So, bad siya for USD. So, bumaba. Bumaba yung USD. I mean, yung Euro USD. Kasi, dito siya, low interest rates means bad for US dollar. So, nag-consolidate, ganun. Then, i-explain din natin yung, Euro dito mamaya. So, ito din, high yung interest rate. So, good for US dollar. So, if good siya for US dollar, meaning yung Euro USD magda-downtrend. Kasi, lumalakas yung US dollar eh. Yung pair mo is Euro USD, di ba? Euro USD. So, lumalakas yung USD, kaya nagda-downtrend. Lumalakas yung dollar. Dito naman, low interest rate, bad for US dollar, kaya umaakyat yung Euro USD. So, ganun lang yung pag-analyze guys. High interest rate, good for USD kasi nagsisave ng pera yung mga tao. So, bumaba yung Euro USD. Okay? Now, kung i-add natin yung Euro sa chart, konti lang naman yung difference ng sa Euro. Kasi yung dito na time, 2016, nag-lower din ng interest rate yung Euro area, Eurozone. So, yun nangyari sa market, parang nag-consolidate lang siya. Okay? Kasi low interest rate, bad for Euro. Low interest din yung US. So, bad din siya for USD. Kaya, nangyari is, nagko-consolidate lang.
So, gets ba guys? Na-gets nyo ba yung ano, pag-analyze sa market, sa different markets? So, pa-type naman po ng ATF kung na-gets nyo yung ano, pag-analyze sa isang market. Sige, last example, gold. So, sa gold, iba kasi 'to si gold, wala siyang pakialam sa interest rate 'no. Kasi gold is an asset where you store value. Store of value talaga yung gold. So, kahit anong mangyari sa economy, yung gold tumataas pa rin. So, kagaya dito, high interest rate yung US dollar, high interest rate. Walang nangyari sa gold, consolidate lang tapos tumaas pa. Kasi nga yung gold is store of value. Kasi 'pag may mga masasamang nangyayari sa mundo, nag-i-invest yung mga tao sa gold kasi nagiging hedge siya against other currencies, okay. So, lalo na noong 2009 na lowest interest rate, mas nag-bull run, 'di ba? Kung yung interest rate dito na time 2007 mahina lang yung bull run, dito sa 2009 mabilis. Ito din, 2016 nag-increase ng interest rate hanggang 2019. Mataas yung interest rate diyan. So, nangyari sa gold market, wala lang, consolidate lang, okay. Pero nung 2020, nag-COVID. So, sinabi ng Federal Reserve na mag-print tayo ng maraming pera. So, tumaas yung gold kasi low interest rate, eh. So, manghihiram ng pera na yung mga tao, magba sila, mangungutang sila, so bibili sila ng asset. Yung iba bumibili ng gold, okay. So, dito sa 2019, parang dito lang naapektuhan yung ano, gold market. Kasi yung nung 2019, tumataas yung interest rate. So, lumalakas yung US dollar, 'di ba? So, nagda-downtrend. So, parang dito lang siya naapektuhan talaga. Then kung makikita na natin sa technical analysis, parang nandun na siya din sa resistance. So, parang it's a good time to sell. Okay. So, saan ba yun? So, pag titignan din natin yung chart ng gold, parang cup and handle or malaking cup and handle, gano'n. Ano, ito yung data nung ano, 19 something pa, 1966. So, uptrend talaga siya. Tapos ito yung naging world war, umaakyat talaga. Kahit anong gawin niyo, aakyat talaga 'yan. So, ngayon, this time, yung gold is parang nasa ano siya, resistance, 'di ba? Resistance diyan. And then parang nagiging cup and handle kung alam niyo yung pattern na 'to, bull market talaga sa gold, kung alam niyo yung pattern na 'yan. In monthly time frame, monthly time frame 'to. Kung izo-zoom naman natin, nagre-range lang siya. Kasi nga, yung part na 'to is mataas yung interest rate, okay. So, 'pag nag-print ulit ng money, I mean bumaba yung interest rate, expect niyo kang gold is lilipad talaga, 'di ba? Oh, in i increasing interest rate pa tayo dito, eh. So, magre-range yung gold. So, saka lang 'to magbe-breakout 'pag magpi-print na naman ng pera, 'pag lower yung interest rate, okay. So, I hope guys naintindihan niyo yung pag-interpret natin about ano, economic condition. And dito na tayo nag-e-end guys. And bago tayo mag-end guys, meron muna akong question sa inyo. So, parang refresher lang din 'to. So, ay wait lang, bago ako mag-end guys, tanong ko muna sa inyo, na-gets niyo ba yung topic natin? Na-gets niyo ba yung pag-a-analyze ng economic condition? So, gano'n pala 'no, si Powell lang pala yung titignan natin para alamin kung ano yung nangyayari sa market, kung bear market ba, kung bull market ba. So, I hope po
marami kayong natutunan sa ating lesson. And bago tayo mag-end, meron muna akong question sa inyo. May quiz tayo, guys. Okay? May quiz tayo. So, sino yung maka-answer ng quiz natin? Guwapo or maganda? Wala akong prize, pero I hope answeran niyo din yung quiz natin, okay? So, quiz. Ito, mahinig kayo. Sino yung chairman ng Federal Reserve? Okay, quiz time. A. Joe Biden. B. Gerald Powell. C. Jerome Powell. Or D. Jigs Powell. Sige nga, guys. Answer. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Correct answer is Jerome Powell. So, it is very important, guys, nga kilalanin niyo talaga si Jerome Powell kasi siya yung nakasalalay sa kanya yung buhay natin as traders sa economy ng US, okay? Oh, 'di ba? Galing-galing Jigs Powell. Sorry, Sir Jigs ah. So, next question, guys. Quiz. What if mamatay siya? Ay may papalit naman. So, may term din ito si Jerome Powell. So, 4 years ata or 6 years, depende. So, kung sino man yung nakaupo na chairman sa central bank, siya yung titignan natin always, okay? Sorry, Sir Jigs. Next. Okay, question number 2. Nasaan ba tayo ngayon sa current economic cycle? A. Expansion or bull market. B. Recession. B. Peak. C. Recession or D. Bottom. So, 5, 4, 3, 2, 1. Ang correct answer dyan is nasa peak tayo. De joke lang. Nasa C tayo, guys. Recession. So, correct po kayo, guys. Nasa C tayo. So, chinecheck ko lang, guys. Kaya may quiz ako para alamin kung nakikinig ba talaga kayo sa discussion natin. Kasi it is very important talaga. Kasi short lang na sharing, no? Para sa akin. Nung 2020 pa kasi ako nag-aral ng trading. And then, hindi ko to alam. Lahat ng to. Meron palang interest rate, meron palang halving, meron palang bull run. So, nung nalaman ko to, guys, grabe talaga yung realizations ko. Ganito pala nag-work yung economy. Ganito pala nag-work yung halving. So, next time, hindi na ako maglo-loss. Kasi nung 2020 kasi, guys, or yung nung 2022, dun ako nag-start na mag-invest. Then, grabe, nalusaw talaga yung funds ko, guys. So, I hope na hindi yun mangyari sa inyo by knowing this topic, okay? Yung economic condition. So, excited na sila. Next question, number 3. Ito na. Increased borrowing means increased spending. Nag-i-increase din yung prices of goods. So, what? Ano nangyayari sa economy? Kung tumataas yung borrowing, tumataas yung spending, tumataas yung prices ng goods, ano nangyayari sa economy? A. Currency devaluation. B. Deflation. C. Increased GDP. Or D. Inflation. Sige, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayun. Yung correct answer, guys, is inflation. Okay? Increased inflation. Last question. If there is high inflation, mataas daw yung inflation, ano daw yung ginagawa ng Federal Reserve or yung Central Bank ng Amerika? May mataas na inflation, anong ginagawa ng Fed? So, A, increase the debt, tinataasan yung utang. Letter B, increase interest rate. Number C, magpiprint sila ng maraming pera. Or D, dinidecrease yung GDP growth. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, ginagawa ng Federal Reserve is nag-i-increase ng interest rate.
So, the answer is letter B. Yun guys, okay guys. Master na kayo guys sa economic condition. Ito na yung pinaka-simpleng explanation talaga na nagawa ko. Then, kung meron man kayong subject about Econ 101 or microeconomics at macroeconomics, alam niyo na ano yung macroeconomics. So, ito yung macroeconomics actually. Okay? So, in summary, as traders, ina-analyze natin yung economic condition para alamin kung nasa bull market ba tayo or bear market. Napag-alaman natin paano nag-work yung isang economy. Number 3, diniscuss natin bakit may inflation. Mainly because of credit or utang. Number 4, may 2 na malalaking tao na nagre-regulate ng isang economy. So, ito yung government at saka yung central bank. So, yung government at central bank, hindi sila iisa, okay? Separate silang dalawa, private. Private yung central bank. And next is we focus on the Federal Reserve or yung Central Bank ng Amerika. Kasi sila yung may final say to kung ano yung mangyayari sa economy. Kung gusto nilang tumaas yung economy, ibababa yung interest rate. Diba? So, na-explain natin yan kanina. So, last is diniscuss din natin yung economic cycle and nilocate natin asan tayo in the economic cycle. Last, we looked at different financial markets. Nag-example tayo paano siya nag-work sa crypto, paano siya nag-work sa stocks, sa gold, and sa forex. Okay? So, yes ma'am, recorded po ito ma'am. Wag po kayong mag-alala. So, dito na po tayo nag-i-end guys. I hope marami kayong naintindihan sa ating webinar. And kung may question man kayo, ilapag nyo na sa chat box natin kasi aansweran natin yan. Okay? So guys, pag may question kayo, lapag lang sa chat box. Okay? Wait lang guys, inom muna ako tubig. Balik lang ako mga 1 minute. Hello guys. Wala ba kayong mga tanungan? Wala po ba kayong tanong? Gets naman po, gets naman. Question ko sir, ba't uminom po yan? Of course sir, naubos talaga yung laway natin. So sir, wala kayong mga ma'am sir, wala po kayong tanong? Para i-end na po natin ang ating webinar. So, wag po kayong mahiyang magtanong guys. Tanong lang po. Sir, what happened sa Japanese yen? Hindi ba pinapahiram ng US ang Japan? Okay. So, yung Japan kasi, ganito yung nangyayari sa Japan. Kino-consider kasi na haven yung Japan. Kasi, by the way guys, dito pala natin makikita yung, hindi ko na-discuss, sorry. Dito natin makikita yung lahat ng information about economics sa tradingeconomics.com. Copy ko, send ko. So, dyan natin nakikita lahat ng data ng isang bansa. So, nandito yung United States, China, Euro area, Japan, Germany. So, pag i-click natin yung United States, makikita natin yung inflation nila. Ilan ba yung inflation ngayon? Ilan ba yung interest rate ngayon? So, pag i-click natin yung interest rate, dito natin makikita kung ilan yung interest rate. Okay? Nasa 5.5% siya. Kung i-zoom out natin, ito yung itsura ng interest rate ng US. So, bumababa. Then, ito yung
lower interest rate. So, diyan yung bull market, tumataas na naman. So, dito natin nakikita guys, yung data, lahat ng data about isang country. So, kung gusto nyo nga, i-search natin yung Philippines. Philippines inflation. Ayun. Nasa 4.9 tayo ngayon currently. Ito yung sa Philippines. Wait lang. Philippines. Ayun, dito natin makikita guys yung interest rate, yung inflation, yung GDP. So pag i-click natin yung interest rate ng Philippines, so ang taas talaga ng interest rate. So yung explanation nito, kung mataas yung interest rate dito sa Philippines, dini-discourage tayo na mag-invest dito sa ng mga business. Kaya kung makikita natin sa paligid natin dito sa Pinas, wala masyadong development ng mga business kasi nga mataas yung bayad pag nangutang tayo. Okay? So, as per your question, sir, about Japan, ano yung question niya, sir? Hindi ba pinapahiram ng US ang Japan? So, may special case kasi yung Japan, guys. Interest rate nila is 0. So, kung titignan niyo yung interest rate ng Japan, guys, parang nasa ano lang siya. From 2016, 0 talaga. Negative pa nga eh. So, pwede kang mangutang sa sa Japan, tapos sila pa yung magbibigay sa'yo ng profit. Parang ganun yung nangyayari. So, what happened? Hindi ba nagpapahiram ng US? So, actually, guys, yung yung US pa yung bumibili sa Japan. Kasi nga, lower masyado yung interest rate nila. Okay? Ano pa yung ibang question? Yung mga news ni Powell, hindi po dito makikita. So, yung about kang Powell, pwede siyang makita sa YouTube. Pinopost kayo yun sa YouTube. Kung pupunta kayo sa Federal Reserve na website, makikita nyo doon yung ang tawag dito, yung pag-a-announce ni Jerome Powell. Pero, for me, sir, para sa akin, pumupunta talaga ako kang clear value tax. Si clear value tax kasi yung nag-i-interpret ng economic situation talaga. Tinitignan ko talaga yan lahat. Siya yung nagsasabi kung, ganito kasi guys, sa US kasi guys, or sa pag-i-interpret ng news, actually, next meeting ko pa talaga to i-discuss, pero i-discuss muna natin ng brief, no? So, pag i-interpret kasi ng news, mahirap talaga siya kasi sinasabi dun sa article na masyadong deep yung English, masyadong detailed, and then ginagawan pa nila ng mga flowery words, kaya ang hirap-hirap talaga i-explain, iintindihin, lalo na kung hindi mo alam yung pinagsasabi ng article na yon. Kaya pumupunta ako dito kang clear value tax kasi in-explain niya ng mabuti in plain English kung ano yung nangyayari sa economy. Okay? Parang siya yung weatherman. Ganon. So, pag nanonood tayo sa TV, 'di ba? Meron tayong si Kuya Kim, 'di ba? May weatherman. So, ini-explain niya sa atin ano yung saan pupunta yung bagyo, 'di ba? So, kaya hindi na tayo mag-aaral about ano ba yung bagyo, ano ba yung kalaki yung bagyo, 'di ba? Parang ganoon siya, guys. Siya yung weatherman natin dito sa economic condition or sa US. So, sa totoo lang guys, hindi ako nanonood kang Paul kasi hindi ko talaga siya maintindihan. Pumupunta lang ako dito kang Clear Value Tax. Sir, based on your research, possible di ba na maging digital based sa technology? Yes po. Actually, yung bago lang ngayon, yung pinirmahan ng US, actually kahapon lang yun nabalita. Meron silang tinatawag na yun, yung 1 to 3 investment ba yun? Na news. So 1 to 3 agreement. So itong 1 to 3 agreement din, hindi lang to sa Pilipinas. Meron din to sa ibang bansa. So itong 1 to 3 agreement, parang binibigyan na niya din ng parang dini-digitalize na din yung mga coins, yung mga bangko. Tsaka yung actually yung
ito sir is explanation na to about news, yung part 3 topic natin pero papayawan ko na lang kayo pag i-interpret na kasi yun ng news. Okay? So, in the future kasi guys, tina-target na talaga ng mga bangko sa buong mundo na gawing CBDC or central bank digital currency or gawin ng crypto yung mga currency ng bawat bansa. So, magiging digital na talaga tayo in the future. So, ano pang question, guys? Sir, you number 1 marites sa economy. Hindi ako, guys, nakikimarites lang din ako sa kang Clear Value Tax at saka kang Coach Miranda Minor. Kasi ito si Coach Miranda Minor, nag-explain din siya about economics. Actually, magaling si Coach Miranda Minor. Kung hindi nyo maintindihan si Clear Value Tax, punta kayo kang Coach Miranda Minor. Nag-explain din siya about the economy. Ano yung nangyari sa XRP, ano yung nangyayari sa di ba? So, pwede kayong pumunta kang Coach Miranda Minor. So, ayun lang guys, wala na bang question? So, I think kung wala na, i-end na natin yung ating webinar. So, I hope guys, naintindihan nyo yung about the economic condition. Kung may hindi pa kayo na-gets or hindi pa malabo pa yung pagkaintindi nyo about economic condition, is i-review nyo na lang yung recorded nito, okay? So, sabi ko nga kanina, yung mga nakinig, para na kayong si San Goku. Yung hindi nakinig, medyo naguguluhan pa, okay? So, maraming salamat po sa lahat at I think dito na po nagtatapos ang ating webinar. So, thank you so much guys. God bless you. Good night. Thank you din po, sir. Ma'am KG, i-off niyo po na yung recording. Thank you po. Yes po. Good night everyone and have a nice weekend everyone. Goodbye and paalam po. And Sir Ryuken, thank you so much for another wonderful and napakanalipad. Hello, ma'am. Hello, coach. Nandiyan ka pala. Kala ko Yes, ako lang Welcome po. dito. Welcome Yan po, po. mga sir, Thank you mga and best. see you again, sir, sa next third about fundamental. Thank you everyone and good night. Have a nice weekend and ayun po, maraming salamat. Good night. Bye-bye.